marine collagen. Elastin. Pero this is 20 times powerful than marine collagen. So kung kayo po ay gumagamit ng collagen sa as food supplement, no, as drink, o di kaya as soap, dahil maganda ang collagen. Pero they found out that elastin is 20 times powerful than marine collagen. So if collagen is good for the muscles and for the bones, this is 20 times better sa marine collagen. At hindi lang ito, ma'am, ang nagagawa pa ng elastin is ginagawa niyang flexible or elastic ang ating mga blood vessels. Kasi, bakit ba nagkakasakit ang tao? Because of blood circulation, hindi na makacirculate na maigi ang mga ugat na, ang mga dugo natin sa ating mga ugat. Kung kaya, nagkakasakit tayo. Pero kung yung mga tiny blood vessels natin ay healthy, nakakadaan ang dugo natin doon, kahit sa mga maliliit na ugat, we will become more healthy. Mas magiging healthy tayo. At ang role ng elastin is to make our blood vessels healthy. Yung mga tiny blood vessels, like yung blood vessels sa brain, sa yung heart, sa yung liver, sa yung kidney, yung mga organs na napaka-importante sa katawan natin, kailangan yan ng elastin. Kasi andun lahat ang mga maliliit na blood vessels na dapat dun nagsisirculate na maayos ang dugo. Kaya, dinagdag natin ito. Aside from the bones that kayang gawin, aside pa sa muscles na kayang itulong ng elastin, nag-extend pa siya ng kaya niyang gawin. This time, sa blood vessels mo. Kaya this is good for blood circulation. Okay? So, ang purpose niya, hindi siya nakatutok sa blood, kasi meron tayong ingredients, yung natokinis, nakatutok sa sa blood yun. No? Eto, nakatutok mismo sa blood vessels natin. Bibiruin mo, nagiging elastic pagka dumadalo yung yung dugo mo, ma'am bebe. Gumagano, no? Every time na magbibigay ng pressure ang iyong puso, gumagano yung blood vessel mo. Bumubuka. Kung ayan ay matigas, ma'am, nakaganto lang yan. Kahit anong pump ng heart mo, hindi siya gumagalaw. Doon nahihirapan ang iyong circulation. Tsaka yung heart natin, nahihirapan siyang mag-function because ang daming clog sa katawan natin. Ang tandaan nyo po, ang madalas nagka-clog, it's not the big veins. Ito, hindi nagka-clog yan madalas. Most of the time, the tiny blood vessels are the ones na nagka-clog. So, ang role ng elastin po is to restore yung mga blood vessels na nabarahan. Okay? Yung skin natin also composed of tiny blood vessels. Ayan po ang nagagawa niya. Okay? So, ito po ang main problem ng aging. Lahat po tayo tatanda. Tama po? Una-una lang naman ang pagtanda kasi may iba-iba birthday natin eh. Pero lahat tayo tatanda. Pero sabi po dito, ang main problem ng aging, hindi yung kumukulubot ka, hindi yung pumuputi buhok mo. Ang unang problem niyan is the energy decline. Dati, ang bilis mong maglakad, ngayon, dahan-dahan ka na maglakad. Ang tawag po dyan is energy decline. Dati, nakakaakyat ka pa sa second floor, mabilis ka sumakay sa jeep, mabilis ka din bumaba. Ngayon, kailangan mo pa magpaalam. Saglit, bababa ako, saglit. Kailangan mo magpaalam sa driver kasi baka biglang patakbuhin. Sa amin sa Manila, ganun eh. Barumbado yung mga driver sa Manila eh. Oo, kahit matanda. Kasi nag-aabulan ng pasahero. Pinapatakbo niya, kawawa yung mga matatanda na uhulog sa jeep. Pero eto po, sabi po dito, we don't just age, but we run out of energy. Napansin mo ba sa iyo sometime ago na na-compare mo yung sarili mo? Dati ang lakas ko, ngayon parang nabawasan na. Ang laki na nabawas sa energy ko. Ayun po ang ating problem. Hindi yung kumukulubot ang balat natin, pumuputi buhok natin, but it is more on energy decline. Ayan. So now, the core reason, the molecule called NAD, bakit daw bumababa yung energy natin?
Kasi meron tayong molecule sa katawan na ang tawag ay NAD, nicotinamide adenine dinucleotide, bumaba na daw siya ng 50%. Ang NAD po is the fuel. Ayan po yung spark of life. Ito kung makikita niyo po, meron siyang parang ilaw. That is the spark. Para yung engine, yung sasakyan, di ba pagka sinusian, kailangan ng spark plug. Kailangan may magi-spark muna para masindihan yung gasolina. No? So may spark plug, kailangan magbato ng ano yun, ng maliit na apoy para masunog yung gas. Ito rin ang trabaho ng NAD. Siya yung spark mo sa iyong life, sa iyong cell. So pag ang NAD mo ay kulang, hindi niya masisindihan ang iyong cell. So hindi tatakbo ang iyong cell. So you need the spark plug. So eto po, ang NAD is the spark plug ng iyong cell para siya ay mag-function. Okay? So now, ang NAD po is naturally present in our body. Meron tayong lahat niyan. Simula bata hanggang tayo ay may edad na ngayon, meron yan. Kaya lang yung dami, hindi kasing dami nung bata ka pa. Kasi nababawasan yan as we age. Kaya po, ayan po ang nangyayari. Tingnan niyo po tandaan niyo po lahat ng NAD, lahat ng cells natin contains the NAD+. Ang trabaho ng NAD po, kino-convert niya yung food into cellular energy. Kumain ka, 'di ba? Napansin mo minsan mahina ka, no? Kailangan mong kumain. Nung kumain ka, bigla kang lumakas. Ang nag-convert po nun para maging energy is the NAD. Okay? So ang sumunod, activating longevity protein called sirtuins. Meron po tayong longevity protein. There is a protein na dinisign si Lord sa atin po, nilagay sa katawan natin para humaba buhay natin. Ang tawag po sa protein na yun is sirtuins. At ang nag-a-activate po nun is NAD. So kung mako-connect nyo po,